Okay mga Mariko, may nagtatanong, ano nga daw ba yung ginawa ko? Kasi siya, meron daw siyang 7 months na yung kanyang hyperthyroidism at lumaki yung mata niya. So ako mga Mariko, aminin ko talaga nung mga unang 6 na buwan ko nung ako ay na-diagnose na hyperthyroidism. Malaki talaga yung ganito ko. As in, may makikita ka talagang ganyan. Lumaki yung leeg ko and also yung mata ko. Pero ano nga ba yung ginawa ko noon? Kung bakit parang naging mukhang normal siya? So ngayon wala tayong filter guys. So ngayon mga Mariko, ang ginawa ko doon, number 1, iniwasan ko talaga yung bawal. So kung hyperthyroidism talaga kayo mga Mariko, iwasan nyo talaga yung matataas sa iodine. So number 1 na dyan mga Mariko is yung mga iodized salt. So bibili kayo ng mga asin is non-iodized. So ganun yung mga bibili yung asin, mga non-iodized. So saan ba makikita yon? Pag nag-grocery kayo, basahin nyo. And yung mga ingredients sa biscuit, basahin nyo din. Lalo na kapag merong wet flour, gluten, may mga, basta yung mga ganyang ingredients, lalo na sa tinapay, dapat alam nyo din kung ano ba yung mga ingredients. Tapos, kung talagang malaki yung mata nyo at nagagamot na rin kayo, tapos hindi pa rin kayo okay, magtanong din kayo sa mga doktor nyo kung ano nga ba yung magandang gawin. Kasi alam ko meron pang binibigay atang gamot para nga sa mata or meron pang ginagawang mga lab test para sa mata. So, yung sa akin mga Mariko, siguro, ano naman siya, nawala naman talaga siya. Siguro nung mga 7 months, medyo hindi nahalata yung yung mata ko. Pero, mga unang 6 na, tawag dito, 6 na buwan nung aking hyperthyroidism, talagang halatang halata talaga yung mata ko. Pero ngayon kasi mga Mariko, hindi na siya mapapansin. And tingnan nyo dito sa part ng leeg ko. May konti pa rin, lalo na yung dito sa butterfly ko. Yan. Dati talagang kitang-kitang malaki yan. Pero ngayon, kahit pa paano, hindi naman na siya. So, ganun lang naman yung sa akin. So, kung kayo ay nagwo-worry kung bakit malaki pa rin yung mata nyo, or malaki pa rin dito, or may mga bukol kayo, hindi pa nawawala, mas maganda pwede kayong magpa-second opinion para, syempre, meron ding may advice sa inyo. So, yun lang naman sa akin. Bye-bye!